Good day mga kanegosyo. Siyempre dahil umuulan ngayon, ang topic natin tungkol sa Focus in One at sopas. Sopas lang ang tinda mga kanegosyo. Walang champurado, walang lugaw, walang pares. Focus lang sa sopas. Mas kumikita pa yan kaysa sa maraming tinda mga kanegosyo. Kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tapusin mo tong video ko, sigurado marami ka matututunan. Ako nga pala si Jepoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ. Kung kailangan nyo ng DJ sa club, sa bar, sa event, message lang kayo dito sa page ko or comment lang kayo. Bilang negosyante, meron akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagdinegosyo. Tunay na negosyo lang tulad ng sari-sari store, barbecuean, bilyaran, rental. Bakit importante sa negosyo ang focus in one? Sopas lang ang tinda. Kwento ko lang mga kanegosyo. Way back nung pandemic mga kanegosyo, isa yung negosyo ko nung nalugi nung pandemic. Kasi yung tindahan kong sari-sari store, yung una kong negosyo, naitayo ko siya way back 2015. Malapit sa school kung saan ako graduate ng college. Graduate po ako ng marketing management sa TIP Cubao. Quezon City po yan. Nagbo-boarding house lang ako dyan mga kanegosyo. Taga Cavite kasi ako. Sa Cavite ako nag-aral ng elementary to high school. At napag-desisyon ako na mag-aral sa Manila. Napadpad ako sa TIP. Galing ako sa pagtatrabaho ng sales mga kanegosyo. At ilang taon din ako sa sales mga kanegosyo. Napag-desisyon ako na habang nagtatrabaho ko, hindi ko kasi, walang masama sa pagtatrabaho. Hindi ko talaga nakikita yung sarili ko sa pagtatrabaho mga kanegosyo. Na gusto ko talaga magnegosyo. At napagdesisyonan ko na mag-resign sa pagtatrabaho mga kanegosyo. Kasi may ipon na rin ako at na itayo ko yung sari-sari store ko. Hindi ko pa alam yung mga focus in one na yan. Hindi ko pa alam yung mga market ng mayaman. As in, wala pa akong alam sa mundo ng pagninegosyo. Lahat yan natutunan ko sa pagtaha ko. Sa loob ng 10 taon ko sa pagninegosyo. Lahat yan natutunan ko na lang. Eventually, itatama ka na rin kasi magkakamali ka rin mga kanegosyo. Ito sa mga nakakapanood ng video ko, hindi porket nakapokus in one ka, nasa market ka ng mayaman, lahat alam mo na mula sa presyo, magkakamali ka pa rin sa pagninegosyo. Hindi mo inaasahan yung mga pangyayari mga kanegosyo. Magkakasakit ka, babalik ka sa gento. Kailangan yan mga kanegosyo. Hindi ko sinasabi kahit alam mo na perfect ka na magiging Mark Zuckerberg ka na o Elon Musk ka na. Kahit alam mo na lahat mga kanegosyo, only God knows kung kailan ka magtatagumpay. Kaya, execute lang tayo mga kanegosyo. Hayaan na natin sa taas yan. At sa pagsasari-sari store ko mga kanegosyo, ang dami kong tinda. Wala akong focus in one. Minsan pahamak pa yung mga customer. Nakapagwala sa tindahan bili ka naman ng ganito. Ako naman si tatanga-tanga na wala pa akong alam. Akala ko pag nagdagdag ka ng produkto mas dadami yung kita mo. Mali pala mga kanegosyo. Mas kumikita pa, halimbawa tulad na ng sopas lang ang tinda, kung naubos yan, bukas ulit. Kung hindi ka man araw-araw nagtitinda ng sopas, lalo na ngayon, maulan, edi every other day, MWF, tapos Saturday, sarado ka ng linggo. Pero focus pa rin, sopas pa rin ang tinda. Pwede mo pa siyang ma-scale up sa level 2 business model. Bakit? Una, ikaw yung may-ari ng recipe. Sa sari-sari store, hindi ako yung may-ari ng produkto. Hindi ako yung reseller habang buhay sa sari-sari store. Kumpara kapag ikaw yung may-ari ikaw yung nag-create ng produkto, ikaw yung nagtahi, ikaw yung nagluto ng sopas, ikaw yung may-ari ng recipe, ikaw yung gumawa ng salamin. Doon pwede mo ma-scale up yung negosyo mo sa level 2 business model. Ikaw nag-compose ng kanta, ikaw yung nag-create. Hindi hindi pwede yung reseller ka lang mga kanegosyo. Okay lang kahit gayahin mo yung produkto ng iba. As long as ikaw yung gumawa.
Ikaw yung, ito gayahin mo tong damit na to, kung paano pagkakadesign, kung marunong ka magtahi. Okay lang. Pero masasabi mo naman na ikaw yung nagtahi, ikaw yung nag-create. Ganon din sa pagluluto ng sopas o pagninegosyo ng sopas. Pwede mo siyang applyan ng franchising, brandingan mo, Boss Jepoy Sopas. Siyempre, community ng mayaman, nakapokus ka lang sa isa. Pag napapranchise mo siya mga kanegosyo, hindi ka nakikita per se sa pagbebenta ng sopas. Kikita ka na sa pagpa-franchise ng mga ibang tao. Malugi man yung mag-franchise o kumita, yung franchising fee, profit mo na yon. Automatic hindi mo na nila marerepand yun. Sa ibang bagay ka na kumikita through franchising fee. Pero focus pa rin sa isa. Sopas pa rin ang tinda mo mga kanegosyo. Pero yung model ng pagkita, nadadagdagan. Hindi yung produkto yung dinadagdagan. Pinaliwanag ko na sa ibang video ko kung ano yun. Franchising, distribution, manpower, software, licensing, platform, business model. Isa lang sa mga yan, syempre focus pa rin tayo sa isa. Napaliwanag ko na sa iba kong video yan. At syempre mga kanegosyo, kailangan na natin gumawa ng original content. Lalo na kung nagsisimula tayo negosyante or kung nagninegosyo ka na ngayon, lalong kailangan mong gumawa ng original content dahil baka mawala ka sa eksena. Yan na po yung labanan ngayon. Mapapansin nyo naman mga kanegosyo, karamihan ng mga negosyo ngayon kumikita, puro gumagawa ng original content. Siyempre, kung umabot ka sa dulo ng video na to, subscribe ka naman sa akin, heart mo na rin to, comment ka lang, sabihin mo sopas. Sa mga negosyanteng dumadanas ng pagsubok or struggle, huwag natin kalimutan mag-pray kahit anong religion natin. Follow nyo na rin ako sa TikTok, Facebook, YouTube. Search nyo lang bossjepoy.pastrana.tv. Peace.